Kung saan ako dalhin ng Diyos, yun lagi ang nasa isip ko. Ito ang aking first international flight. First going to Canada. Si Lexie, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Aalis na si Papa. Wala. Wala lang? Walang ingat? Ingat? I Ako! love you. Ingat. Ikaw, Mama. I love you, blah, blah, blah. I love you, blah, blah. Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos. Meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita muli. At ang dalangin ko po parati sa Diyos, sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. It is 9:35 in the evening. Papauwi pa lang ako sa bahay. Galing ako sa church. Pero bago tayo manggaling sa church, galing muna tayo sa trabaho. Alas 6 nang lumabas ako sa trabaho. And then after kong lumabas sa trabaho, bumiyahe na ako diretso dito sa church namin. And at sana kayo din mga kababayan ay maglaan kayo ng time na magpasalamat sa Diyos. Dahil itinawid ka sa buong araw, sa buong linggo ng iyong buhay, ay nararapat lang talaga na magpasalamat tayo sa Kanya kasi siya may hawak ng ating buhay at lakas. Medyo nakakapagod. Of course, yung trabaho namin, it's been a long day. And ayun nga, after nga, dumiretso ako sa church. Bukas, makakarating ako sa bahay alas 10 na ng gabi. And tomorrow, gigising ulit ng 6 o'clock in the morning para naman pumasok ulit. Ganun lang mga kababayan ang buhay dito sa Canada. Trabaho, pagkalabas ng trabaho, uwi sa bahay, kain, tulog, repeat. Ulit-ulit lang mga kababayan. Alam ko ganyan din naman ang buhay natin kahit nasa Pilipinas. Ito sa mga kababayan natin na hardworking. Kasi naalala ko kahit nasa Pilipinas ako, ganyan din ang routine no? Routine ng mga workers. Siyempre kailangan nating kumayod para sa future natin, para sa ating family, para sa ating mga mahal sa buhay. Eto, naisipan ko lang mag-vlog habang papauwi because it's 20 minutes from where I came to our house. Relax driving lang tayo mga kababayan. At relax conversation lang muna tayo ngayon. Kamusta po ba kayo mga kababayan? Kamusta na ang ating mga applications dun sa mga nag-a-apply papunta dito sa Canada? Sana po ay may magandang balita. Balitaan nyo ako mga kababayan kung anong lagay ng inyong mga applications para mapag-usapan natin sa mga susunod na pagkakataon. Binuksan ko lang yung ilaw ko para makita nyo ako. Hindi ko alam kung anong image quality dito sa aking video pagka ganitong gabi. Kaya pag minsan hindi ako makagawa ng video kasi inaabot na ng gabi. At saka ngayon pa naman na magwi-winter na, ang bilis na maggabi dito. Kung nagkaroon ng fallback, yung fallback pati yung nag-adjust ulit yung oras. Fallback nga yata ang tawag doon kasi from daylight savings time nag-adjust ng isang oras pabalik.
Kaya yung 9 o'clock ngayon na oras, originally that is 10 o'clock na. Kaya ako ay medyo inaantok. Naantok sa pagdadrive, pero relax. Relax tayo. Minsan nga, alam niyo yung kasabihan na nakakauwi kahit hindi alam kung paano nakauwi. Eh wala, sanay na ako dito sa road na dinadaanan ko eh. Yun nga palang mga tatanong sa akin tungkol sa lagay ng immigration ngayon. Marami akong i-update mga kababayan. Mga balitang minsan pinag-iisipan ko talaga yung balita ko kung i-share ko sa inyo, pero kailangan mga kababayan para aware kayo. Kasi sa nangyayari ngayon, talagang medyo may konting mga adjustments tayo. Dahil nga maraming mga pagbabago, maraming reduction na ginagawa. But I know for sure, naniniwala ako na sabi nga ni Miss Marjorie Quintos nung nakausap natin, di ba? Nung nakaraan. Sabi niya, this is just a phase. Ganun naman kasi talaga. Ang immigration kasi ng Canada, mga kababayan for your information lang. Pabago-bago talaga ang immigration dito sa Canada. Maraming mga changes parati yan. Nangyari na rin naman yan yung mga changes na yan nung mga nakaraang panahon na nagkaroon din ng paghihigpit. Matagal na panahon na yun. Bago siguro ako mag-apply ng permanent residency dito sa Canada, inabutan ko yung phase na yun Halos abutan ko na. Buti na lang nakapag-apply ako agad ng PR. Kung hindi, baka isa rin ako sa napasama sa mga umuwi. Ganun din dati nangyari. Kaya nga ito, phase lang ito. And we are always hoping for the better. Minsan, before it gets better, it gets worse first. Ganun talaga no? Parang yung kung kailan malapit ng talagang gumaling ang iyong sakit, doon mo talaga nararamdaman yung parang doon mo pa mas nararamdaman yung sakit no? Parang sugat, ganun din, di ba? Pagpagaling na yung sugat, lalong parang mas masakit yung sugat Ayan. So meron pa naman ako mga ilang minuto. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, yung may mga applications na, we can just hope and pray na maging maayos yung inyong mga isinabmit na applications, magkaroon ng result na. Talagang prayer, mga kababayan. Mahirap kung sa mahirap ngayong point in time, pero yun nga ang mas maganda pag minsan di ba? Yun talagang na-challenge ka. And then, after mong ma-challenge, ay naging successful ka naman, di ba? Para lang yung halimbawa, nag-aral ka
bago ka kumuha ng exam, di ba? Talagang pinagpaguran mo, pinaghirapan mo yung pag-review. Pag nakapasa ka naman, kahit gaano kahirap yung exam, talaga namang sabi nga nila, solve. Kalain mo, nakapasa ako. Dati rin naalala ko nung nag-apply ako sa trabaho noon, dami naming in-interview. Sa Pilipinas to, nung nag-apply ako nung una kong trabaho sa Pilipinas. Nag-apply ako, dami naming in-interview, mga kababayan. Hindi ko akalain na isa ako sa matatanggap sa trabaho. First apply ko sa trabaho noon, unang trabaho ko din sa Pilipinas. Yun ang naging una't huling trabaho ko sa Pilipinas bago ako nagpunta dito sa Canada. Kasi ganun ako sa trabaho hindi ako basta-basta nag-quit, nagre-resign. Katulad dito sa Canada, nung napunta ako dito sa Canada, nag-start ako sa Tim Hortons. And then, sa Tim Hortons, after kong umabot ako ng 3 years, almost magpo-4 yata tama ba? Hindi ko na alam kasi matagal na After 3 years, nag-apply ako ng permanent residence ko. And then, kaya lang naman ako nag-resign sa Tim Hortons. Gusto ko yung trabaho doon Pero nag-resign ako kasi nagkaroon naman ng opportunity dito na sa Edmonton. Kasi nag-start ako sa Lethbridge Nung nagka-opportunity dito sa Edmonton, tsaka ako lumipat. Nung paglipat ko dito, yung trabaho ko noon nasa cleaner driver ako noon And then, yung asawa ko ay nag-apply din do sa trabaho ko as a cleaner din. Ngayon, nag-resign naman ako doon kasi mas maganda na ako, para sa akin lang naman na kung halimbawa mag-asawa kayo, kung makakahanap kayo ng better opportunity for you, so hanap kayo ng mas magandang opportunity. Kasi ganun yung ginawa namin Dahil sabi ko, parang iniisip ko, kung if we are going to stay together in this company, most probably hindi kami makakakuha ng bahay. Kaya naghanap ako ng mas better opportunity. And nung nakahanap ako, tamang nasa isip ko, ayun, that's the time nakakuha kami ng bahay dito sa Canada. Kaya talagang, alam nyo po, lahat ng bagay pinagpaplanuhan Pinag-iisipang mabuti. Kahit yung mga pag-a-apply nyo, kung saan bansa kayo magpupunta, kung Canada or ibang mga bansa, kasi may mga ibang opportunity din naman po sa ibang bansa. Kung saan talaga kayo, ako kasi lagi ang tiwala ako nasa Diyos mga kababayan, hindi mawawala. Kung saan ako dalhin ng Diyos, yun lagi ang nasa isip ko. At sana yun yung gusto kong ibahagi din sa inyo, na lagi nyo ring isipin na kung saan kayo dalhin ng Diyos, mga kababayan, magdasal kayong parati. Bawa may application ka, nung nag-apply ka, parang hindi ka matanggap-tanggap sa ina-apply.
hanap ka ng ibang trabaho. Tsaka magdasal ka. 'Di ba? Humingi ka ng guidance sa Diyos. Kasi alam niyo naman po sa totoo lang, ang Diyos nagbibigay din talaga ng sign. Nasa Biblia po yan, mga kababayan, na nagbibigay siya ng sign. Ayoko lang maging parang sermon itong pag-uusap natin. Pero kaya ko ipakita sa inyo, mga kababayan, na ang Diyos nagbibigay ng sign. Humingi po kayo ng sign sa Diyos. At lagi kayong humingi ng guidance sa Kanya na tanong nyo sa Kanya, Panginoon, ito po bang trabahong ina-applyan ko ngayon ay talaga po bang para sa akin? And at the end of it all, sa pananalangin nyo, sabihin nyo rin sa Kanya, kayo na po ang bahala, Panginoon, kung saan nyo man po ako dalhin. Ganun lang po. And kung halimbawa, hindi ka matanggap sa trabahong ina-applyan mo, I know it's frustrating sometimes na yung gusto mo, hindi mo makuha. Ay lagi mong isipin na baka kaya hindi mo nakuha yung isang bagay na gusto mong kunin ay may mas better plan para sa iyo. Yun lagi ang iisipin nyo, mga kababayan. May mas better plan para sa iyo. Huwag kang madi-discourage. Kasi nga, pag minsan naman, yung isang bagay na pinagpilitan mo talaga, minsan hindi po maganda ang resulta eh. Kasi alam nyo po, sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman po lahat na nangingibang bansa, hindi lahat ng, sabihin natin, nagpunta dito sa Canada ay may magandang kapalaran. Hindi po lahat. Kaya po dapat parati ang lagi nating iisipin ay ito, mga kababayan. Gagamit lang tayo ng talata sa Biblia para lang may reference tayo. Kahit konti, isa lang naman po, mga kababayan. Hindi po ako pastor, wala po akong pinopromote na religious affiliations. Ako lang po, may konti po akong nalalaman sa pagbabasa ko ng Biblia. At ito po, ang dapat na maging guidance ng lahat ng mag-iibang bansa. Ito po ang maging guidance nyo. Na yung sa pangingibang bansa ninyo ay laging isipin nyo, magkaroon kayo ng takot sa Diyos sa inyong pangingibang bansa. Hindi ko alam yung exact na words, pero ilalagay ko po dito sa screen natin. Na sa pangingibang bansa nyo ay dapat lagi nyong isaisip yung takot sa Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Ang ibig po sabihin ng takot sa Diyos, hindi po ibig sabihin na natatakot kayo sa Kanya na parang multo ang Diyos, di ba? May ganun po no? Misinterpretation yun. Pag sinabi nyo takot sa Diyos, ibig po sabihin niyan ay yung pagsunod sa Kanyang utos. Di ba parang tatay? Pag sinabi mong, ay, takot yan sa tatay niya, ibig sabihin, sumusunod siya with respect, galang, sa kanyang tatay. Pag pinagsasabihan siya. Ganun po yun. Ganun din po yung takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos po, pagsunod sa utos ng Diyos. Paano po ba yung pagsunod sa utos ng Diyos? Alam nyo naman po ito by instinct di ba, mga kababayan? Nagpunta kayo ng ibang bansa. Sa pangingibang bansa ninyo, dapat laging iisipin nyo two things. Pag may gagawin kayong desisyon sa buhay. Dalawa lang naman po yan It's either good or bad. Laging ganon ang maging pamantayan nyo. Ito bang gagawin ko?
Ito ba yung pagsunod ko sa utos ng Diyos? Pagpapakita ba to ng takot sa Diyos? Pagsunod sa kanyang utos? Is it going to be good? Mabuti ba ang aking iniisip, binabalak na gawin, o masama ang magiging resulta? Kung masama, alam nyo na mga kababayan, huwag nyong gagawin. Di po ba? Pag naman alam nyo sa budhin ninyo, by conscience, na mabuti yung gagawin nyo, gawin nyo, mga kababayan. Gawin nyo ang mabuti pag nasa kapangyarihan ng inyong kamay na gawin. Alam mo mabuti gagawin mo? Huwag kang magpatumpik-tumpik, kaibigan. Kaibigan na pati, no? Kabayan. Gawin mo, alam mo, mabuti yan eh. Pero pag alam mong masama, ay stop ka, huwag mong gawin. So, yun lang mga kababayan. Sana kahit papaano sa ating small talk, small conversation, ay nag-gain kayo ng konting, sabihin na nating aral, di ba? Kasi gusto ko laging pagka may i-share ako, yung magsasalita ako ng hindi walang kabuluhan. At least may mapupulot kayo ng something, either inspirational, informational, or something like this na sinare ko sa inyo ngayong araw na ito. And so that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video kasi malapit na ako sa bahay namin. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, trabaho, opportunities, and buhay namin dito sa Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat. Yung pala mga kababayan, nalaman ko yung exact word dun sa Bible verse na sinasabi ko. Although pinakita ko na sa inyo kanina. Gugulin nyo sa takot sa Diyos ang inyong pangingibang bansa or pangingibang bayan. Ayos.